another G-Credit to cash conversion naman po tayo via CIMB Bank naman. So, recently, I just share a videos na regarding conversion ng ating G-Credit kasi nga, nag-a-update tayo dito time sa G-Credit to cash conversion. Working pa ba yung mga channels po na pinagdadaanan natin para ma-convert yung ating G-Credit? Recently lang, I just share with you the tutorial po on how to convert G-Credit to cash via UD Bank and it was successfully working until now. And then yun nga po, nung nagkaroon tayo ng update sa G-Credit to cash via OwnBank na nawawala siya. Hindi na siya working last few days. Then yesterday lang po, nag-share po ako sa inyo ng video regarding the update nga po ng ating G-Credit to cash via OwnBank na is really back na. So, back to normal na po ang pagko-convert natin ng G-Credit to cash via OwnBank. Kaya nga po this time, magko-convert naman tayo ng G-Credit to cash via CIMB Bank. Some of you nagre-request talaga nito na via CIMB Bank naman. So, ito kasi hindi ko siya gaanong sinishare sa inyo. Though meron ako mga videos noon nito. Yung 100 pesos mga lang minimum amount to cash in noon is nasi-share na ata ako sa inyo noon. Basta hanggang pataas siya ng pataas. Kaya hindi ko po siya laging sinishare sa inyo no. Kasi nga po, mataas na po kasi ang kanyang minimum amount to cash in which is hindi na talaga siya pangmasa na. Biro ba naman, no? 5,000 pesos ang minimum amount to cash in natin dito para makapag-convert po tayo sa G-Credit. That's why po, isa-share ko po sa inyo today, no? Ipapakita ko sa inyo na working pa din po si G-Credit to cash via CIMB Bank. Kaya nga lang po, may minimum amount to cash in nga po siyang nire-require na 5,000 pesos. So, kung willing kayo na i-convert yung G-Credit nyo to cash via CIMB Bank, you can try this method. By the way, FYI lang po, no? Para maging successful po yung ating transaction dito, all you need to do is to have the CIMB Bank app po. So, downloadable naman po siya. So, you can download the app po, then create tayo ng account po dyan. I-link po natin ito sa ating GCash kasi si G-Credit po is powered by CIMB Bank. So, of course po, dapat po verified yung account po natin dito sa CIMB Bank bago tayo gumawa ng transaction dito para maging successful po yung ating transaction. Without further ado, i-open po natin yung aking CIMB Bank. And then, dito po sa my dashboard po. So, click lang po natin tong cash in. Then, click lang po natin tong buy over the counter po. Iliin po natin si other payment center. Next po, i-click po natin to si EasyPay. The next po is mag-enter po tayo ng amount dito na ika-cash in nga po natin dito sa CIMB Bank. So, kung itatry ko po yung 3,000 pesos, so para makita nyo lang kung working ba siya. Makikita nyo po dito na may nagpa-pop up po na the minimum amount to cash in na daw po is 5,000 pesos. Seems like I entered the wrong amount daw. So, i-click lang po natin tong change amount and automatically po, magpa 5,000 pesos na po ang amount dito. So, i-continue lang po natin to. Click lang natin yung continue. Magsisend po sa atin si CIMB Bank po ng reference number ni DragonPay po. So, we can visit it sa ating email address po. Magsisend po sila niyan. And then, pwede rin naman po dito. Click lang po natin tong payment instructions. And then, agad-agad po lalabas po itong reference number po ni DragonPay. So, kopyahin lang po natin tong reference number. And then, after that po, pupunta tayo sa ating GCash app. So, click lang po natin tong bills. So, tayo sa may taas, sa search billers po. So, i-type lang po natin si DragonPay. As you can see po, si DragonPay ay legally pong tumatanggap ng G-Credit. So, i-click po natin yan. And then, dito po sa form po ni DragonPay, may hinihingi po siya na 10 pesos po na standard charge siya po ito. By the way, kung meron po tayong offer sa G-Credit na sakto pong 5,000 pesos, walang butal po, no? So, adjust po tayo ng amount dito. Magbawas po tayo ng 10 pesos kasi nga po, may hinihingi nga pong charge si DragonPay na 10 pesos. Mag-a-add po kasi ito mamaya. So, kung 5,000 pesos lang po sakto talaga, ating G-Credit offer. So, possible kaya na magpo-process to. So, let me try this one to show you. So, 4,990 lang ilalagay ko dito kasi nga po may 10 pesos na charge para makompleto lang yung 5,000 pesos. So, after that po, paste lang po natin yung reference number na kinapin natin kanina and fill up lang po natin tong contact number and then yung email naman is optional. No need na po. So, next tayo after this. So, dito po sa next step, pipiliin po natin si G-Credit as payment source po. Click lang po natin ito and then click lang natin tong next. Kita nyo po sa next step na meron po kong 5,000 pesos na total amount to pay po dito kasi nag-add na nga po yung 10 pesos. So, sakto na 5,000, no? So, i-click lang po natin tong confirm. And then, as you can see po dito, meron po notification dito na wrong amount daw po ako. Payment expect is 5,000 pesos. So, hindi po siya working talaga. Kung sakaling 5,000, sakto po talaga yung ating G-Credit offer na i-convert natin dito. Kasi nga po, ang in-enter natin na amount kanina is 4,990 lang. So, ang in-enter po kasi natin sa CIMB Bank cash in kanina is 5,000 pesos kasi nga po, hindi working pag 5,000 below. So, nagigets nyo po ba? So, iba po sa atin, nagtatanong, bakit daw hindi sila makapag-process dito sa CIMB Bank? Meron daw silang offer na 5,000 pesos. So, hindi po ina-allow ni CIMB Bank cash in na mag-cash in po tayo ng saktong amount. So, mahigpit po kasi si CIMB Bank sa minimum amount
amount to cash in. 5,000 pesos po talaga ang pinaka-minimum. So, in-enter po natin kanina is 4,990. So, hindi po talaga siya mag-match. Ngayon, dahil may 10,000 pesos tayo na G-credit offer, no? Try po natin yung 5,000 pesos po. Click po tayo sa form po ni DragonPay. So, i-edit lang po natin, gawin natin 5,000 pesos plus 10 pesos. Kaya mamaya po magiging 5,010 pesos siya. Anyway, space lang po natin yung same reference number na kinapian natin kanina. Fill up pa natin itong contact number and then next po tayo. And then dito po sa payment choice, pipiliin ulit natin si G-credit and then next po tayo. And dito po, nakalagay na dito yung total amount to pay natin is 5,010 pesos because of the additional charge. Kaya naging 5,010 pesos siya. So, i-click lang po natin itong confirm. So, as you can see, successful po yung transaction natin dito. Binigyan na po tayo ng resibo. Ngayon pupunta tayo sa aking CIMB Bank app. And as you can see po, pumasok na ng buo itong 5,000 pesos na kinash in po natin. So, para maging cash po ito, we can withdraw it directly. Kapag meron po tayong CIMB Bank card po, pwede po natin ma-withdraw agad. Pwede rin po natin, of course, i-transfer to other bank transfer. Pero ako kasi dahil ito naman ay nakalink po sa aking GCash, no? Pupunta lang ako sa aking GCash app. So, i-click ko lang itong GSave kasi dito po siya nakalink. So, GSave by CIMB Bank po. Kita niyo po dito, hindi ko na po kailangan i-transfer yung aking CIMB Bank cash in. No? Nagaling din sa G-credit kasi nandito na siya sa aking GSave mismo by CIMB. Ngayon po, dahil gusto ko siyang i-withdraw at gusto ko siyang mapunta sa aking GCash wallet, click lang natin tong CIMB Bank. Then, mag-withdraw po tayo. So, wala naman pong charge ang pag-withdraw dito kasi mapupunta siya sa GCash wallet natin. Click lang po natin tong withdraw. Click lang natin 5,000 pesos yung i-withdraw natin. Then, next tayo. And then, i-confirm lang natin yung amount na i-withdraw natin. And then, mag-aantay po tayo ng verification or authentication code po na isinisend sa number natin. And then, kapag na-enter na po natin, i-submit code lang po natin. And agad-agad naman po is ma-receive natin real time. Yan. So, you can see here po, so successful po yung ating pag-transfer. And then, finally, nandito na siya sa ating GCash wallet. So, anong gagawin? Kapag nasa GCash wallet na, of course, gagamitin natin yan, i-withdraw natin yan, or i-pay bills natin yan. So, marami tayong paggagamitan kapag nandito na siya. So, honestly, wala naman pong nagbago sa conversion ng G-credit to cash via CIMB Bank. Kung ano yung process noon, ganun pa rin siya ngayon. Walang nagbago. Hopefully, bumaba sana yung kanyang minimum amount to cash. Kasi napakataas na talaga nito. 5,000 ba naman? Yung minimum amount na makakonvert natin yung ating G-credit. So, by the way, no, sa mga hindi abot yung ating G-credit offer ng 5,000 pesos, like yung offer natin is 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 lang. So, 5,000 below po. So, pwede nyo pong itry yung conversion natin via coins.ph app. No minimum amount required po sila dyan. And also, via UD Bank. So, only 10 pesos minimum amount to cash in lang. You can even try to convert pa din via own bank. Meron siyang hinihiging minimum amount to cash in po na 1,001 pesos. So, at least mababa siya compare dito kay, kay CIMB Bank. You can visit my playlist na lang regarding conversion ng ating G-credit to cash. Pili na lang kayo kung saan kayo compatible doon, no? Kung saan you must bet. Anyways, i-update ko kayo regarding sa apat na pinag-convertan natin ng G-credit to cash. Kung may magbabago dyan, kung anong update, kung ano yung hindi working dyan, kung magkano yung minimum amount to cash in yan na. So, i-update ko kayo. Kaya dapat po nakasubscribe kayo. Click nyo yung bell button para lahat po ng videos ko dito is updated po kayo. Yun lamang po ay po may natutunan kayo sa video ito. Ayaw po nakatulong tong video sa inyo. Kung anong gusto nyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you for watching this video. Bye!